This is a syndicated, systematic. Hindi to yung corruption na lumaki lang, 'di ba? Sinindikato to. So kailangan matukoy tapos matibag yung sindikato. Sa dami ng problema, isang malaking problema, credibility ng ating leaders. We have to go after the masterminds. And yung frustration, we feel the frustration of people, 'di ba, na we feel the outrage, and tama na lumalabas nga yung mga corruption, pero yung panggugulo ng mga linya. So, the question really, remember, hindi naman dapat primary ang Blue Ribbon. And remember, yung ICI, biglaan binuo yun. So, marami talagang, so let me put it this way, kaisa kami with you in trying to find the perfect solution for this gruesome crime. Diba? So, hindi kami satisfied sa takbo of how we as a nation are handling this massive corruption scandal. Ang masterminds, remember, hindi to isang sistema ng corruption na lumaki lang. Isa po tong master plan na pinut in place nung nagsimula tong administrasyon na to, na lumaki ng lumaki. So napaka-importante na luminaw, kasi habang gumugulo ay hindi po matutukoy ang mastermind. Mauulit at mauulit na lang to. So continue the outrage, continue exposing, continue the investigation, but the frustration is growing because nga, as we predicted from the start, may gumugulo, ginugulo, pinapalabo ang malinaw. Alright mga kababayan, so ito na po yung pagpapatuloy ng naging live interview ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol nga po dito sa massive corruption po ng flood control scandal, no? At maging si Senator Cayetano ay naniniwala, no, na ito pong nangyaring massive corruption ay sinindikato at talagang sistematiko yung pagkaka-arrange na itong mga bagay na ito. At tama nga si Senator Cayetano, no, na talagang frustrated na yung mga tao, yung taong bayan dito sa nangyayaring investigasyon ko, no, dito po sa maanumalyang paggamit po ng flood control. At tama nga po si Senator Cayetano dahil bigla na nga lang naman sumulpot itong ICI na siya daw na mag-iimbestiga, no, ng flood control, na instead na yung Blue Ribbon Committee na yung nakaatas na dito na gagampanan yung kanilang tungkulin upang imbestigahan at busisiin itong napakalaking korupsyon na ito, no, na alam naman po natin talaga na yung Blue Ribbon Committee, yan yung mga nag-iimbestiga sa mga ganitong bagay, no. Pero ngayon na talagang putok na putok itong flood control scandal ay nagulat na lang tayo at biglang sumulpot itong ICI na mismong itinatag ng Pangulo, no, na siya yung mismong nag-appoint sa mga tao na mag-iimbestiga daw ko, no. So ang mga taong bayan, mga kababayan, ay hindi naman syunga-syunga, hindi naman bobita, no, para paniwalaan itong ICI na to, no, dahil makikita nyo naman mga kababayan sino ba yung nag-iimbestiga dito na nasa public sector or public figure, no, yung mga nasa natin, no, nasa gobyerno, na dapat transparency at naka-public po yan, no, kasi public trust po ang kinakailangan natin sa ganitong pag-iimbestiga, lalo na hindi lang biro itong pinag-uusapang korupsyon, dahil bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang halagang nanakaw na po sa atin, no, mula sa kaban ng bayan. Kaya kinakailangan ang mga nangyayaring investigasyon dito at pagsisiyasat ay talagang dapat naka-public, no, public view or naka-live stream po yan, real time, na napapanood po ng sambayan ng Pilipino. Kagaya ng ginagawa nilang hearing sa sa lower house at saka upper house. So napapakinggan po natin, naka-live po yan, at pwedeng balik-balikan ng ating mga kababayan kung gusto nilang panoorin ulit, no, yung mga naging talakayan about dyan. Pero ito kasi closed door investigation, at doon lang tayo magre-rely sa kung ano yung nila, no, na gather nilang information. So napakalaking kagaguhan, kumbaga, na ganito yung ating nararanasan ngayon. At hindi tayo dapat pumayag, mga kababayan, na ganito na lamang yung gagawin sa atin ng gobyerno, no, para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. And despite of everything, mga kababayan,
kung maalala ninyo itong si Manong Chavit ay, hinamon itong si BBM 'no, na imbestigahan niya yung kanyang baluarte, which is yung Ilocos Norte, na naglabas itong si Manong Chavit kasi 'no, dun sa kanyang, mga naging, video message sa kanyang, Facebook page, kung saan naglabas siya ng ilang mga litrato, mga videos kung saan may mga flood control projects ang, hindi natapos at yung iba naman ay substandard. Yung iba naman ghost projects daw. So, talagang ano 'no, dapat kung gusto mong ikaw ay, pagkatiwalaan, kagaya nga ni, sinabi ni Senator, Alan Peter Cayetano na ang, challenge ngayon is yung credibility ng mga leaders natin 'no. So, paano ka nga naman paniniwalaan kung mismong baluarte mo, may umaalingasaw na baho pero iniiwas mo 'no, kumbaga hindi mo ano, kumbaga dapat yung challenge sa'yo na gano'n, dapat kinagat mo 'no, na kumbaga patunayan mo 'no, bago ka mag-blame sa ibang lugar, bago sa ibang tao, patunayan mong malinis yung iyong, baluarte. Kasi dapat supposedly, hawak mo 'yan, kumbaga alam mo yung kalagayan at sitwasyon ng iyong nasasakupan kasi bago ka pa man maging presidente, diyaan ka na, kumbaga yung angkan mo diyaan. Kumbaga, kung tutuusin nga, kung may mga proyektong magaganda, 'di ba? Pagkakataon mo na 'yan para unahin mo yung baluarte mo para ayusin yung mga problema diyan o yung mga pwedeng ilagay na ikauunlad ng iyong, baluarte o yung iyong lugar na pinagmulan. So, ano mo na 'yan, perks mo na 'yan bilang isang presidente. Pero eto nga po, may mga issue, di umano na may mga ghost project at flood control daw na substandard yung pagkakagawa. Ayon po yan kay, Manong Chavit 'no. At, malalaman po natin yan mga kababayan dahil ngayon nga po ay putok na putok at, kitang-kita naman natin sa social media na talagang ang Davao, ang, Mindanao ay, talagang pinupuntirya nitong mga kalaban po ng mga Duterte allies 'no, ng, mga Duterte 'no. Talagang, sila po yung, pinupuntirya ngayon, yung Davao. At, nakapanood ako ng isang video kung saan nag-inspeksyon si Mayor, Benji Magalong dun sa lugar na yon, sa, katabi ng flood control, katabi ng ilog 'no, na mismong yung mga residente na mismo yung nagtatanggol sa mga Duterte 'no. At, sila na yung mga nagtatanggol mismo dun sa flood control na ginawa dun, na talaga namang napakaganda ng, pagkakagawa at, magpa sa hanggang ngayon ay napapakinabangan. Okay, idagdag na din po natin diyan mga kababayan itong, pagtitirada na naman nila sa Dolomite Beach na Diyos ko, 4 na taon o 5 taon na ata mula ng, nagawa 'yan. At still, andyan pa rin, no? So, dumaan na lahat ng mga bagyo na malalakas at inabangan na yun ng mainstream media kung mawawash out. Pero still, nandyan pa rin po ang Dolomite Beach at nananatiling maganda at malinis. So, imagine ninyo mga kababayan, ito yung mga, proyekto, ito yung mga project na talaga namang mag-iiwan ng tunay na legasiya sa taong bayan. Hindi lang yung cosmetic na parang saglitan lang ba na hindi mo mapapakinabangan. Ito kasing Dolomite, hindi lang basta nilatag yan, pinag-aralan yan. At, isa din po sa nakatulong dyan upang mapalinis po, mapababa yung coliform level ng, Manila Bay upang, maging swimmable na siya at saka pwede nang kainin yung mga, lamang dagat dyan. No? So, napakalaking, pagbabago sa Manila Bay. Una sa lahat yung kalinisan, na rehabilitate yan, na ilang, presidente ang nagdaan pero hindi yan na napaganda. Pangalawa, nagkaroon ng pagkakataon yung mga simpleng, mamamayan, mga ordinaryong Pilipino na nagtitinda, yung mga vendors yan, mga ambulant vendors, na may mga pinapaaral na anak, no, at, may mga binubuhay na pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagtitinda. So, dahil sa dami ng mga turistang pumupunta diyan, mapa-local man or international, foreigner man yan, talagang nakikinabang itong mga ambulant vendors natin, no, upang nang sa ganon ay, makakuha sila ng kanilang, dagdag pangkabuhayan. And also, yung malalaking mga establishments dyan, kagaya ng, mga malls, malapit dyan sa Manila Bay, na talagang after nilang mamasyal dyan, ay, maaaring, mapadpad sila dun sa malls na yun at ibang mga fast food chain dyan, no, na nakapalibot dyan, mga coffee shops na nandyan. So, nakakatulong to, no, sa ekonomiya ng isang, syudad, lalo na dito sa lungsod ng Maynila, na mapataas yung kita, no, at mabigyan ng, trabaho yung iba nating mga kababayan. Kasi syempre, kapag may opportunity, may business,
maraming mga investor, maraming mga negosyante ang gustong mag-invest, no, magtayo ng negosyo, at yung negosyo na yon ay magbibigay ng trabaho sa ating mga kababayang naghahanap. So, ito lang yung ilan sa mga gandang bagay, mga kababayan, ng ginawa ng Duterte administration. At ito nga po, yung maingay na pinag-uusapan tungkol sa flood control project ay still talagang ang taong bayan ay kinakalampag na po ang gobyerno upang panagutin ang mga masterminds dito. Kasi mga kababayan, it's almost 100 days, more than, pero wala pa rin pong napapanagot kahit na meron tayong mga pangalan na ririnig at nababanggit. So still wala pa rin pong nakukulong at napapanagot. Kaya mga kababayan, abangan nyo pa po yung mga susunod nating update at bantayan po natin maigi itong ginagawa pong investigasyon sa flood control scandal.